Amen. Amen. Ang mga taong masasama ay mandaraya at sila rin ang madadaya. Amen? Kung ano ang tinanim mo, aanihin mo. Dapat naglilingkod ka sa mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, matanim sa isip mo ang golden rule para umakyat ka sa langit. Sabi ng Biblia, ang sekreto para masunod mo, ang ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, buong lakas mo, buong kaluluwa mo, at pag-ibig sa kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa sarili mo. Sabi, gawin mo ang golden rule. Ito po ang pinaka-sekreto. Kung ano ang gusto mong gawin mo sa iyo ng tao, gayon ang gawin mo sa kanila. Amen? During the time chaotic and violent, inutos naman ng Diyos sa pamagitan ni Confucius, kung alin naman ang ayaw mong gawin sa iyo, huwag mong gagawin sa iba. Vice versa lang, nakabaligtad lang. Ngayon, panahon ng pag-ibig ngayon, kailangan kung ano ang gusto natin gawin sa atin ng tao, ganon ang gawin natin sa kanila para gawin sa atin. Amen? Aanin at aanin mo yan kahit matagal na panahon. Katulad dito, kung mababasa nyo rito, maminamahal, dito sa 2 Samuel chapter 16, verse 5 up to 7, talo ng 13, yung si Simei, nagtanim siya ng kabastusan. Dumarating ang hari, si David. Ang ginawa niya, binastos niya. Kaya nag-ani ka ng kabastusan, nagtanim ka ng kabastusan, aanihin mo yan. Dumaan si David, sabi sa Biblia, huwag mong lalapastanganin ang hari. Kasi pag nilapastangan mo noon yung hari, pupugutan ka ng ulo. Pero hindi gumanti si David. Sabi rito ni Simei, dumating yung hari. Sabi niya sa hari, maminamal, ikaw, sabi, samantalang dumarating ang hari, narito lumabas ang isang lalaki sa angkan ng sambayan ni Saul, ng pangalay Simei, na anak ni Gera, at siya'y lumalabas at nanunumpa habang siya'y lumalabas. Datapwat, sabi rito sa verse 6, at kanyang hinagis ang mga bato kay David at lahat ng lingkod ng haring si David at buong bayan, at ang lahat ng mga manlangs na lalaki na sa kanyang kanan at nasa kanyang kaliwa. Sa gentoy, ang sinabi ni Simei nang siya'y nanunumpa, lumayas ka, ikaw lalaking mabagsik at hamak na lalaki. Sabi ng verse 14, at si Simei ay yumaon sa tagiliran ng bundok sa tapat niya na sumusumpa habang siya yumayaon at hinahagisan ng bato siya at nananaboy ng alabok. Pero mo dumating yung hari dun sa lugar niya, si Haring David, binastos niya, pinagmumura niya, pinagsalita niya ng masakit, tapos binato niya maminamal ng alikabok, nanaboy siya ng alikabok. Nagtanim siya maminamal ng pababastos. Dumating ang pagkakataon, pinarusahan siya ng Diyos maminamahal sa pamagitan ni Haring Solomon. Matagal bago dumating yung judgment, pero sabi nga, kung ano ang itinanim mo, aanihin mo. Nagtanim ka ng pambabastos, babastusin ka rin, o maging dahilan pa ng buhay mo yan. Sabi rito, kung mabasa nyo ang 1 Kings chapter 2, verse 41 up to 44, talo natin ng 46, mga minamahal, dumating ang pagkakataon nung si Haring Solomon na ang naging hari. Dumating ang parusa kay Simei. Naalala niya, ang ginawa ni Simei sa kanyang amang hari na si David, pinugutan niya ng ulo, pinapatay niya itong si Simei dahil sinabi niya, huwag kang aalis dyan sa Jerusalem. Bibigyan kita ng chance na ikaw ay hindi maparusahan, diyan ka lang sa Jerusalem, huwag kang aalis dyan. Ang ginawa ni Simei, nung nawala yung kanyang asno, meron siya mabigat na rason. Nawala yung asno niya, hinanap niya. Kaso sabi sa kanya ng hari, huwag kang aalis dyan. Once na ikaw ay umalis dyan, walang pagsalang mamamatay ka. Hinanap niya sa ibang lugar yung kanyang asnong nawawala. Lumabag na siya. Nung nalaman ni Haring Solomon na nilabag niya ang utos, pinugutan siya ng ulo, pinapatay siya. Bakit? Sa ginawa niyang pambabastos
sa ginawa niyang walang respeto, maminamahal sa sa kay Haring David na hari. Basahin po natin ang talata dito sa 1 Kings chapter 2 verse 41 up to 44 talo ng 46. Dito po sa 1 King chapter 2 verse 41 up to 44 and 46, sabi po, at nasaysay kay Solomon na si Shimei ay naparoon sa Gat mula sa Jerusalem at bumalik uli. At ang hari ay nagsugo at pinatawag si Shimei at nagsabi sa kanya, di ba ipinasumpa ko sa iyo ang Panginoon at pinadarastas ko kung totoo sa iyo na aking sinabi, talastasin mong tunay sa araw na ikaw ay lumabas at yumaon saan man, ay walang pagsalang mamamatay ka. At yung sinabi sa akin, ang sabi na aking narinig ay mabuti. Bakit nga hindi mo iningatan ang sumpa sa Panginoon at ang utos na aking ibinilin sa iyo? Sinabi pa ng hari kay Shimei, iyong talastas ang buong kasamaan na nalaman ng iyong puso na iyong ginawa kay David na aking ama. Kaya't ibabalik ng Panginoon ang iyong kasamaan sa iyong sariling ulo. Dito sa 46, sa gayon inutusan ng hari si Benaya na anak ni Joyada, at siya'y lumabas at dumaluhong sa kanya na anupat siya'y namatay at ang kaharian ay matatatag sa kamay ni Solomon. Amen. 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 Kaya maminamahal, tayong mga anak ng Diyos, mag-ingat po tayo. Amen. Sabi ng Biblia, sinusunod natin yung the law of sowing and reaping. Kung ano tinanim mo, ay aanihin mo. Kung ano ang buhay mo ngayon, kung anong nararanasan mo ngayon, bunga lang ng iyong itinanim noon. Kung ano ka ngayon, kung ano ang buhay mo ngayon, bunga lang yan ng itinanim mo noon. Kung maganda ang buhay mo, masaya ka, simple pero pinagpala at masaya, bunga lang yan ng itinanim mo noon. Pero kung ang buhay mo, miserable ka, hindi maganda ang buhay mo hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagbabago, bunga yan ng itinatanim mo noon. Hanggang ngayon, hindi mo pa natatanggap yung inaanim mo. Ibig sabihin, yung inaanim mo ay yung itinanim mo. Kung ano lang ang itinanim mo, yun lang ang inaanim mo ngayon. Amen? Sabi ng Biblia, huwag kayong mangimagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat aani tayo kung hindi tayo mangimagod. Nasa babatas tayo ng sowing and reaping. Gumawa na tayo ng mabuti para ang aani natin ay mabuti. Kung meron man inani ang kapwa mo ngayon, mayroon siyang tinatanggap na kabutihan ngayon, mayroon siyang pagpapala ngayon, hindi ka dapat mainggit, dapat matuwa ka, sapagkat bunga lang yan ng kanyang itinanim noon. Amen? Sinabi ng Biblia, ang Diyos ay hindi liko. Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi liko. Hindi natin maluloko ang Diyos. Kung anong itinanim natin, yun ang ating aanihin. Kaya nga, kung ano ang buhay mo ngayon, kung ano ang kalagayan mo ngayon, bunga yan ng itinanim mo noon. Kaya wala kang ibang sisisihin, kundi ikaw. Lalo na pag hindi ka napunta sa langit, wala kang ibang sisisihin, kundi ikaw. Itinuro ng Diyos para masunod mo ang dakilang utos, ang pinakasekreto para masunod mo ang pagsunod sa pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa sarili, yung anuman ang gusto mong gawin sa iyo, gawin mo sa iba. Itinuro na ng malapang ng sekreto para masunod mo yung the first and the greatest commandments para makapasok ka sa langit. Pero hindi mo pa ginawa. Kaya nga, sabi ng Biblia, habang may pagkakataon, ay gumawa tayo ng mabuti, lalong-lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Mga kasambahay natin sa pananampalataya. Sa pamilya mo. Gumawa ka ng mabuti sa pamilya mo, sa sambayan mo, lalo-lalo na sa iyong sambayan, sabi. Lahat ng mga kaya mong gawing mabuti, gawin mo para sa pamilya mo kasi kung hindi mo magawa sa pamilya mo, paimbabaw lang ang paglilingkod mo sa Diyos. Paano magagawa sa iba? Kung sa pamilya mo hindi mo magawa. Sabi ng Galatia 16, lalong-lalo na sa iyong kasambahay sa pananampalataya. Lalong-lalo na sa iyong sariling kasambahay, sa iyong sambahayanan, at sa iyong kapatid sa pananampalataya. Samantalain mong makagawa ka ng mabuti sa kapatid mo sa mahal na Panginoon.
Ibig sabihin ng samantalahin, sunggaban mo yung pagkakataon na makagawa ka ng mabuti, lalo na sa kapatiran. Amen? Lalo na sa kapatiran. May mga kapatiran tayo, minsan, hindi natin kilala, dumadayo. Gawan natin ng mabuti. Samantalin mo, sunggaban mo kung ayaw nilang gawin. Hindi nila magawa, hindi magawa ng ibang kasama natin. Ikaw ang gumawa. Amen? Dahil kung anong gawin mo sa kanila, gagawin din sa iyo pagdating ng araw. Amen? Pero, pag baliktad naman ang ginawa mo, sabi ng Biblia, hindi ka pwedeng maging exempted sa itinanim mo. Kung ano itinanim mo, aanihin mo yan. Amen? Aanihin mo rin yan pagdating ng araw. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, makitid at makipot ang daan patungo sa buhay. Sabi ko nga sa inyo, mas madaling magpakasama. Madaling magpakasama. Pero ang paggawa ng mabuti, kasi ang diretsyo nito'y langit, makitid at makipot. Kinakailangan lumakad ka ng patagilid. Kailangan pumasok ka para kang pumapasok sa makipot na pader. Ganun. Itatagilid mo ang katawan mo, ipagsisiksikan mo yung sarili mo para kang pumapasok, maminamahal, doon sa LRT na punong-puno ng mga tao. Yung marami ng pasahero, makipagsiksikan ka, talagang pilitin mo. Kahit naipit na yung ulo mo, naipit na yung kalating katawan mo, pilitin mo. Ganun ang pagpasok sa langit. Ganun ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pilitin mo. Mahirap. Pero sabi ng Biblia sa Mateo 5:20, malibang mahigitan nyo ang katwiran ng mga Pariseo at mga iskriba, hindi kayong makapapasok sa kaharian ng langit. Kailangan gawin mo yan eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, malapad ang daan patungo sa kapamakan. Maluwag at malapad ang daan patungo sa kapamakan. Marami doon ang nakakasumpo kasi mas madaling magpakasama. Tumayo ka lang dyan, may lalapit na sa'yo para gawan ka ng masama. Napakadali. Ang daming mga paraan para ka maging masama. Kahit nasa bahay ka lang, makakagawa ka ng masama. Kahit hindi ka na lumabas ng bahay mo. Kasi maluwag at malapad ang daan sa kapamakan. Pero ang paggawa ng mabuti, makitid at makipot. Pero pilitin mo. Sabi ng Lucas 13:24, magsipilit kayong pumasok sa makitid na pintuan sapagat maraming magnanais pero hindi mangyayari. Hindi mangyayari, bakit? Wala silang espiritu ng Diyos. Pero tayo, meron tayong espiritu ng Diyos. Kaya pa nating higitan ang buong kautusan sapagkat nananahan sa atin ang Kristo. Nananahan sa atin ang espiritu ng mahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Sabi diyan, magpilit kayo magsipasok sa pintuang makipot sapagkat sinasabi ko sa inyo, maraming magsisikap na pumasok at hindi mangyayari. Maraming magsisikap. Tignan nyo sa ibang fellowship, sa ibang mga churches, kahit sarado na yung pintuan, akala nila kasi langit yun. Nagtsatsaga sila dun sa pintuan. Dinidikit na lang yung tenga nila dun sa pintuan para kahit papano may marinig na kaluskos. Doon nangyayari dun sa loob ng simbahan nila, naku, si pastor nangangaral na, si ministro nangangaral na, nahuli ako, sasarado na yung pinto. Nagsisikap sila pumasok, pero hindi sila kailanman makapapasok. Pero tayo, sabi ng Biblia, siguradong makapasok tayo sa langit, sigurado na ang ating pagpunta ay patungo sa buhay na walang hanggan, kaya pilitin mo. Amen? Pilitin mo. Sila pinipilit nila pero hindi pwede. Kahit anong gawin nila, hindi sila makapasok sa kaharian ng langit. Bakit? Wala sila sa katotohanan. Tayo nasa katotohanan, pilitin na natin. Samantalayin natin makagawa ng mabuti. Ang layunin, kaya ka iniligtas ng Diyos, para maging asin at maging ilaw ng sanlibutan. Ay ibig sabihin ng ilaw ng sanlibutan, makita yung ating mabubuting gawa para maluwalhati ang ating Ama sa langit. Ang ibig sabihin ng asin ng sanlibutan, yung magkaroon ng lasa, magkaroon ng biyaya, lahat ng lalabas sa bibig natin para ang mga taong nanghihina ang loob, ang mga taong nanlalamig sa pamagitan ng inyong inspiring words, sa pamagitan ng inyong mga sinasabing may lasang asin, may inspiration, mayroong kapaki-pakinabang, may kabuluhan, ay mabuhayan sila ng pag-asa, magkaroon sila mga minamahal ng kagalakan dahil sa mga sasabihin mo. Yun ang ibig sabihin na tayo ang asin at ang ilaw ng sanlibutan. Kapag ang asin ay tumabang, wala nang lumalabas na mabuti sa bibig mo, mabuti ka pang siraan, yurakan ka, apakan ka na lang ng tao. At ang ilaw ay hindi inilalagay doon sa ilalim ng kama.
Ang ilaw hindi nilalagay sa ilalim ng lamesa. Ang ilaw ay inilalagay sa pinakamataas sa bahagi ng ating bahay para makita nila ang buong liwanag. Ibig sabihin, tayo naman hindi dapat itinatago ang ating liwanag, ang ating mabubuting gawa, kundi ito'y ipinakikita para maluwalhati ang Ama na nasa langit, ang ating Ama na nasa langit. Hindi natin dapat itago ang ating mabubuting gawa. At hindi naman dapat, maminamahal, na ang lalabas sa bibig natin ay walang kabuluhan. Maglasang asin, magkaroon ng kabuluhan, magkaroon ng kwenta. Ang lalabas sa bibig natin pag may nanlalamig na Kristiyano, malip up. Sabi ng mga Kristiyano sa isang lugar, Brother Boy, punta po kami sa Olongapo para malip up kami. Hinang-hina na kami dito sa aming lugar. Ang daming problema. O sige, dito kayo, para malip up kayo. Pagdating dito, lalong nanghina. Gusto na yata mag-backslide. Sabi ko, sige, para ma-inspire kayo, para makarinig kayo ng mga bagong patotoo. Baligtad. Dapat maging lasang asin ang lalabas sa bibig natin at magliwanag ang mga Kristiyano para makita ang ating mabubuting gawa kasi hindi natin alam ang sitwasyon ng bawat isa sa atin. Sabi ng Biblia, magpangaralan kayo, palakasan kayo sa isa't isa, magpatatagan kayo ng pananampalataya sapagkat dito tinawag kayo ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Amen! Pag hindi mo kaya yan, hindi mo kaya ang golden rule, tahasan ko na sabi sa iyo, huwag ka nang maglingkod. Hindi ka pwedeng pumasok sa karya ng langit. Pag hindi mo kaya ang golden rule, huwag ka nang maglingkod. Hindi ka nang papasok sa karya ng langit. Pero kung gusto mo pumasok sa langit, may pag-asa ka. Sundin mo ang utos ng Malapanginoon. Walang mahirap sa mga Kristiyanong nagpupursige sa kalooban ng Malapanginoon at mapunta sa buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Everybody shout, praise the Lord! Ay tumayo, maminamahal. Ay aawit, tumawit po tayo, maminamahal ng awit.